Sinimulan ng talakayan ng Senado ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Rodrigo Duterte upang resolbahin ang problema sa trapiko. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, maganda tanghali sa iyo, Flor. Nagpapatuloy nga dito sa Senado ang pagdinig o hearing ng Senate Committee on Public Services kung saan tinatalakay o pinag-uusapan dito yung posibleng pagbibigay nga ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte upang masolusyonan agad yung lumalalang trapiko, particular na nga sa Metro Manila. Sinabi ni Senator Grace Poe na siyang chairman ng Senate Committee on Public Services na bukas ang Senado sa pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo bilang pinakamadaling sagot sa problema ng trapiko at iba pang problema ng sektor ng transportasyon. Pero kinlaro ni Senator Poe na hindi ito magiging absolute dahil kailangan kilatisin muna ng Senado ang mga plano at programa ng mga ahensya ng pamahalaan at titignan kung anilang dito ang kinakailangan ng emergency powers. Nagpresenta naman si Department of Transportation Secretary Arthur Togade na mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng transportation sector. Kabila na nga dyan, Floor, yung pangangailangan ng synchronized system para sa traffic management. Nagkakaroon kasi ngayon ng overlapping functions at powers ang maraming ahensya at local government units sa pagdating dyan sa usapin ng trapiko, kaya't hindi anya nagtutugma yung mga programa upang solusyonan ito. Nilatag din ni Secretary Togade ang iba pang problema ng transportasyon katulad ng overloading ng mga tren, no? MRT3 na bumabaybay dyan sa EDSA, yung dami ng mga bus terminals sa kahabaan ng EDSA, congestion ng airports at iba pa. Maliban kay Secretary Togade, Floor, ay nagsalita rin yung ilan sa mga undersecretaries ng DOT na kada sektor upang mabigyan naman ng mas detalyadong presentasyon ng Senado sa mga problema ng transportation sector. Floor, bagaman sinabi ni Senator Grace Poe sa kanyang opening speech kanina na bukas yung Senado sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulo, sinabi naman niya na meron ditong kailangan kondisyon na iset. Una, kailangan FOI compliant, ibig sabihin na bukas sa publiko, transparent sa publiko yung detalye ng mga programa na nais gawin ng mga ahensyang ito. Kailangan din ay fiscally responsible, ang ibig sabihin, Floor, ay hindi basta tayo kukuha lang ng supplier or service provider para lang masagawa yung isang programa, pero dapat advantageous parati sa gobyerno yung gastos na yan. Floor, hindi pa natin alam kung hanggang ano oras matatapos itong pagdinig ng Senate Committee on Public Services dahil maraming representatives mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang naririto ngayon at kada isa sa kanila ay nagbibigay ng kanilang kontribusyon sa kung ano yung nakikita nilang problema ng Metro Manila, particular na nga yung trapiko, pati yung congestion sa airports. Kanina bago tayo tumayo dito, narinig natin nagsasalita naman ang MMDA, no? At nagbibigay sila ng update kung ano yung nakikita nilang possible solutions. At marami ring mga senador, Floor, yung humarap dyan sa committee hearing na yan at kasulukuyan silang nagtatanong ng mga proposed solutions ng ating agencies. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado.